Now, let's discuss how we will be rendering this 3D. So, ang gagamitin natin for this SEM is Lumion. Okay, so paano natin i-transfer yung 3D view na ito from Revit into Lumion? So, kailangan natin ng add-in na tinatawag na Lumion Live Sync. So, it is a freeware na available sa Autodesk App Store nila. So, i-google lang ninyo iyan, makikita nyo na siya, no? So, pwede makikita nyo siya via Lumion website. Tapos, i-click lang ninyo itong download link na ito. Or, kapag nag-google na mismo ninyo, itong nilitaw. Yan. Makikita nyo siya sa Autodesk App Store. It is a freeware. So, download nyo lang, install. Then, kung nakabukas yung Revit, habang ini-install nyo, restart nyo lang siya. Pero kung hindi, yan. So, free to go lang kayo. So, pagka na-load na ninyo ito sa inyong Revit, dapat meron na kayo makikitang ganitong tab. Lumion tab. So, ano makikita ninyo sa Lumion tab na ito? So, meron kayo dito na Start Live Sync, Stop, Start Camera Synchronization, i-off mo siya, and the other settings. No? Okay. So, sa Live Sync, from the name itself, so, live niyo siyang mai-edit yung 3D habang naka-load na siya sa Lumion. Ang Lumion ay isang software na pang-rendering lang. So, kung kailangan nyo mag-edit ng mga 3Ds ninyo, hindi pwedeng gawin yun sa Lumion. Gagawin nyo siya from the partner software na Lumion. For example, itong Revit. Okay. So, try natin siyang buksan. No? So, sa akin, nakabukas ng aking Lumion. So, pag gagawa kayo sa Lumion, if 12.5 din ang gamit ninyo, no? Kung may gumagamit na ng 2023, lalo na ng student version, okay lang din. Same lang naman ang interface yan. Medyo bago lang ng design every year. Okay, so dito tayo sa Create New Project. Dito lang tayo sa pinaka-simple lang, sa plain environment. Para kayanin na lahat ng mga PCs and laptops ninyo. Okay. So, sa plain environment, yan, ang makikita lang ninyo is kulay green lang na land, tapos yung sky. Ayan. So, walkthrough ko lang kayo saglit sa paano ginagamit ang Lumion. No? So, sa paggamit ng Lumion, para kayo naglalaro ng Sims, no? So, kung gamer kayo, medyo familiar na kayo sa paggamit ng mga controls. So, for example, kung gusto ninyong pumunta sa right, pindutin lang ninyo D. Pag sa left, A. Pagka forward, W. Pagka backward, S. Ayan. Ngayon, pagka gusto nyong umangat naman, up, ayan, Q. Q. Pababa, E. Ayan. So, kung nalilito kayo, tingnan lang ninyo itong nakikita nyo sa gilid na mga shortcut keys. Ayan, nasa gilid lang siya. Ayan. Okay. O, pagka space, slow speed, mababagal siya. Ayan. Pagka shift naman, bibilis. Hold shift, ayan. So, bilis siyang igalaw. Ayan. So, slow, space, speed, shift. Ayan. So, yan yung pag-navigate dito. Tapos, sa mouse naman ninyo, hold right click, hold lang ninyo yan para makaikot kayo. Hold na yung right click. Ayan. So, ganun lang pag-navigate, no? So, combine nyo lang yung dalawa. Ayan. Nakakapag-orbit na kayo. Okay. Next, i-load na natin yung ating Revit, no? Ayan, na 3D file. So, balik tayo dito kay Revit. Always make sure na nasa 3D view kayo. Okay? Pero ako, kapag gumagawa ako ng project, gumagawa pa ako ng ibang 3D view. Okay, so ito, punta tayo dito muna sa 3D view. Right-click. Ito pa lang 3D view mismo. Right-click natin ito. Duplicate view with detailing. Tapos, I'll rename it as Lumion. All caps. Lumion. Yan. So, bakit? Bakit inihiwalay ko pa siya? Kasi,
may mga hinahide ako minsan na gusto ko makita kapag kiniklik ko ito. So, kumbaga, itong 3D view na ito ng Lumion is purely for upload ng Lumion. Remember na kung ano nakikita ng live sync dito sa 3D view natin, yun ilo-load na kay Lumion na application. So, for example, again, nakabukas yung Lumion. Example tayo. Live sync ko na siya. Ayan. So, depende sa hardware ninyo, yung bilis ng kanyang pagla-live sync. Ayan. So, naka-start na siya, no? So, tingnan natin dito. Ayan. So, maglo-load na siya agad sa ating Lumion app. Ayan. So, habang nakabukas itong live sync, for example, nabuksan ko yung structural 3D, which is, ang nialaman lang niya ay yung structural components lang ng ating residential. Mangyayari, ilo-load din niya yan. Ayan. So, that's why, meron akong dedicated na 3D view na Lumion lang ang kanyang pangalan. Para alam ko na yun lang ang bubuksan ko habang nakabukas yung live sync. So, close ko to. Tapos, Lumion ng lilitaw na 3D view, babalik siya doon. Ayan. So, again, it depends on the hardware ninyo, yung magiging performance ito. Okay. Ngayon, nakalubog yung residential house. So, ang solution dyan is make sure na nakapindot ka dito sa imported model. Tapos nakapindot ka sa select. Tapos may makikita ka dito sa origin niya. Meron kang white na bilog. It means ito yung grip point ng inyong model. So, click mo lang yan. Tapos, type in. Pwede nating imano-manong i-move vertical, pero type in na lang natin since alam naman natin kung ilan yung taas niya. So, yung Y, gawin nating 1 meter. Ayan. Ayan, di ba? So, automatic na, 1 meter yung itinaas ng ating model. At lumitaw na din lahat ng ating kailangang models. Okay. So, alam na natin mag-import. Ngayon, aayusin pa natin ito para maging realistic yung kanyang dating. Okay? So, nagiging realistic siya first using materials. So, turuan ko kayong gumawa ng magpalit ng materials na mas realistic kaysa sa kung ano yung ginagamit ng Revit natin. So, dito na tayo sa material editor. Pag nakapindot na dito yung material editor natin, okay, para mapalitan natin yung mga materials, kailangan natin pumindot ng isa, no? So, kung natatandaan ninyo, habang pinapagawa ko kayo ng Revit na components, lagi kong minimake sure na well-named yung inyong mga materials. Kasi nga, pag niload natin siya dito sa Lumion, dapat alam natin na gawa natin iyan. At madali natin siyang may modify. Okay. Sampulan ko kayo. Itong road pavement. Yan. Masyadong smooth yung kanyang surface, no? Kailangan maging makatotohanan yung kanyang itsura. So, click natin tong road pavement. Tapos, ito, pwede kayo mamili, no, ng material library niya. Pwede kang gumawa ng from various, from indoor, from outdoor, custom materials, or new material. Gagawa ka na sarili mo. Okay. Since meron namang nang gawa si Lumion na asphalt, so dito tayo sa outdoor, no? So, asphalt naman, lagi namang outdoor yan. So, ito yun, no? Asphalt. Okay. Ako, lagi kong ginagamit dyan ay itong yan, generic worn street. Yan. So, may konting di ba? May konting crack. Makatotohanan siyang tingnan. Lalo na sa Philippine setting. Ayan, no? So, yan, meron ka ng road pavement agad. Yan, next, itong sidewalk natin. Click natin yung sidewalk, outdoor, tapos concrete naman. Concrete. Ang ginagamit ko dyan ay either ito, yan, either yan, or pili tayo ng iba. Yan. Minsan, nag-i-stroll ako dito kung ano yung pinakamagandang gamitin na concrete material. For example, ito napili natin, no? So, poly concrete 32 2K. So,
Okay lang yan. Tapos, click natin to para ma-edit natin siya. Okay. So, pag nag-edit tayo ng material, meron tayong colorization. So, kung ano yung kulay na nakalagay dito, pag tinodo mo siya, magbabago kulay niya. Okay. So, next is relief. Pagka relief naman, kung ano yung roughness ng kanyang material, pag tinaasan mo, mas magiging visible siya kapag ni-render na. Yan. Pwede ko siya gagalawin. So, 1.3 lang yan. Reflectivity. So, kung may reflection, yung iyong material, kung gusto mong nag-reflective siya, mataas ang reflectivity. Pero kung ayaw mo, tulad ng sa akin, ayaw kong maging reflective siya, since konkreto ito, so tatanggalin ko yung reflectivity niya. So, gloss, yung kintab, yan. So, depende din kung gusto mo maging makintab siya. Lagyan natin ng konti lang. Ayan. Displacement, ayan. Yung, kung baga, pag tininan mo yung alon ng kanyang texture, mas kita dapat no, kapag ka mas mataas yung displacement. Ayan. So, ilaruin na lang ninyo para ma-gets ninyo yung ibig sabihin ng displacement. Okay. So, lalagay ko lang siya sa 0.5. Okay. Map scale. Ayan. Kasi kadalasan sa mga texture naman na nilalagay natin in any rendering program is based on a picture. Okay. So, kung yung picture na ginamit ninyo is sakto sa scale, wag mo siyang babaguhin. Pero kung tulad nito, gusto mo siyang paliitin, ayan. Pwede, no? O pwede mo siyang palakihin. Depende sa kung ano yung kailangan mong mai-portray sa iyong rendering. So, gawin ko lang siyang 5. Tapos, dito naman sa baba, yan, meron tayong position, orientation, transparency, settings, weathering, foliage. Yan. So, dito sa position, sa x-offset, ayan, pwede mo siyang galawin along the x-axis. Sa y naman, along y-axis. So, since hindi tayo nakatingin sa y-axis, ayan, hindi natin siya nagagalaw, no? Yan. So, 0 ka lang yan, okay lang yan. Tapos, yung z, ayan. So, along z-axis naman. Ngayon, hindi siya nakapantay dito sa ating sidewalk. Ang sagot naman dyan is orientation. So, heading, ayan. So, pwede mo siya mabago based on the heading. Pivoting from the origin ng ating 3D. So, yun yung heading, no? Ayan. Pwede mo palang i-hold yung shift kung gusto mong maging mabagal yung kanyang pag-ikot ng, ng orientation. Ayan. No? So, hold mo yung shift. Ayan. Tapos makikita mo na siya. Ayan. Kasi kung hindi naka-hold yung shift, masyadong mabilis yung yung pag-ikot niya. Oops. Ayun, pag naka-loose lang yung shift, mabilis ang pag-ikot niya. Pero kung i-hold natin yung shift, matatansya natin yung kanyang pag-tweak. Okay. So, ayusin ko lang. Medyo pantay ko dyan. Oh, ayan. Okay na ako. Ayan. So, sa pitch naman, same din siya. Ayan. Pero, ang iniikot naman siya from the center ng material, no? Not from the origin. Ayan. So, sa bank, ayan. Same thing. Ayan. So, basta gagamitin nyo siya as way para matweak ninyo yung ng orientation ng inyong material na ginagamit. Okay. So, ayan. Next, ang problem, yung gutter natin, naka-earth. Ayan. Ang solution dyan is, balikan natin itong Revit. Ayan. So, kaya nga naka-on yung live sync, di ba? So, pwede natin siyang ma-edit while naka-open yung Lumion. Pero, kung naglalag na kayo, naglalag yung inyong laptop or PC, i-off nyo muna to. Stop nyo muna yung live sync, tapos on nyo lang ulit kapag nailagay ito. Pero, since kaya naman sa akin, turn on ko lang ito. Unless kapag nagbabag na siya. So, para malagyan natin or mapalitan natin yung material ng gutter dito, mag-PT lang tayo. PT for paint. Tapos, hanapin natin ang sidewalk pavement. Ayan. Ito, sidewalk pavement. Tapos, i-paint lang natin dito. Dito.
Ayan. Ito pala, isa-isa pala to. Done. Check natin kung nag-apply siya. Ayan. So, ayun. Nag-apply agad yung sidewalk pavement natin. Next, lagyan din natin ng material yung iba. So, itong garage, lagyan natin ng material na stone naman. I don't know. So, kayo na bahala na kung ano yung magiging pavement stone ninyo dito sa inyong garage. Kung ano yung magiging design ninyo. Yan, ito na lang siguro. Ayan. Tapos, i-edit ko siya. So, relief natin. Todo ko na siya. Gloss. Less lang. Effectivity. Yan, konti lang, no? Displacement. 0.5. Colorization. Ito, samplean ko kayo ng paggawa ng colorization. So, i-gray ko lang siya. So, ko siyang maging dark gray. Pero, 0.4 is okay. Ayan, ganyan. Para mag-contrast siya dito sa ano. Sa gagawin natin. Saka mamaya kasi dapat black ito. Saka itong buttress dito. Next, ito. Concrete dense. Outdoor ulit. Stone. Ito gamitin natin. Ayan. Tapos, baguhin ko lang yung kanyang position. X. Ayan, papanday ko dito sa door. Diba? Ayan. Tapos yung concrete column na ito, gawin lang natin siyang white. So, color, tapos white. Tapos itong white natin, white plaster, color, wait, gawin nating standard lang, ayan. Tapos, todo nating white. Yung relief niya is, todo natin. Yung gloss, make it 5. Kasi, kadalasan naman ginagamit na paint is semi-gloss or gloss kapag sa outside, diba? Reflectivity, make it 0.3 lang. Walang displacement, wala naman talagang ano yun eh. Wala siyang gaanong texture. So, flat lang siya. Ayan, hindi siya stucco. Okay, next. Ayan. Black iron. So, kuha lang tayo ng outdoor metal dito. Metal. Tapos, hanap kayo ng graphite pitted na iron. Ayan. Ano pa? Okay, itong wood natin, itong ginagamit ko dyan. So, click niyo yung engineered wood, outdoor, tapos wood. Ayan, ito ginagamit ko dyan. Ayan. Or may pa yatang isa yun, mas mapula pa. I think yun na yun. So, sa 1, ito ang ginagamit ko dyan. Yan. Pero, it should be horizontal, no? So, horizontal na yung name niya. So, dapat, Y yata to. Medyo ko lang. Z. Ano? Orientation pala. So, yung orientation, palitan natin yung kanyang heading. Gawin natin 90 degree. Ayan. Tapos dito sa kabila, same. Outdoor, wood. Ayan. So, automatic nag-ano na sila. Kabit na sila. Next, yung wood slats natin. Make this wood. Lumilitaw pala yung yung default wall dito sa may likod. So dapat pinturahan din natin siya. So i-check ko lang ito. Ayan.
Tapos, balik tayo sa Revit. Let's make sure na lahat ng nandito, painted siya na wood, no? So, i-hide ko muna. Hide element. Ayan. Tapos, let's paint this as wood slat. Wood slats. Tingnan natin kung may nag-e-effect. So, ang napalitan lang natin dito, itong wood slats. Yung nasa likod niya is yung makikita natin default wall ang pangalan. So, since sa Revit, ginawa kasi natin dito is vinoid extrusion natin siya. Binutas natin yung wall. Lumitaw yung pinakaloob niya na default wall. Okay. So, ang gawin lang natin dito, ayan, iyan ako muna na. Reset ko. Dito sa Lumion na 3D, okay, gawin yung realistic yung graphics view natin dito para makikita natin kung ano yung mga kulay ng mga nilagay natin ng mga components. Okay. So, ginawa ko dito, yan, pwede natin siyang i-paint na lang dito, no? So, click niyo yung wall na ito. Make sure na wood slats yung pangalan niya. Yan, basic wall, wood slats. I-isolate kasi natin siya. Isolate element. Ayan. So, pag naka-isolate element na siya, i-paint natin siya. So, PT for paint. Tapos, hanapin niyo yung wood slats. Search lang ninyo. Wood slats. Tapos, start painting it one by one. Ayan. Tapos, reset ko siya. Let's do the same here. Ayan. So, dapat ito din lilitaw dito bago natin siya i-isolate element. Then, let's try starting the live sync again. Then, double check natin sa Lumion. Na-achieve na ba natin? Ayan. Ito na lang. So, ang nasa likod kasi niya is concrete column, no? So, pinturahan lang natin tong column na ito para maging smooth na yung slats niya. So, off ko muna to para hindi mag-lag. Click ko yung column. Okay, so hanggang dun lang naman siya. So, no need ko na siya i-split. Split face. So, pipinturahan ko lang siya ng diretso. So, PT. Click ko tong column face. Done. Tapos, play natin ulit. Next, gawin nating itong glass na ito, no? Gawin natin siyang wag yung green. Make this an indoor glass na clear. Ito. Yan. So, indoor, interior glass, pure glass. Ito yung lagi kong ginagamit dyan. Okay. So, same dito. Indoor glass, indoor glass.
Yan. Tapos ito, indoor glass din. Ano yung black na to? Screen. Sa screen niya sa loob, let's use this metal mesh V5 grid. Tapos, paliitin na lang natin siya. So, dito sa map scale, gawin siyang 0.1. So, okay na yan. Save changes lang. Tapos, next natin palitan itong mga framing nila. No? So, white ang nilagay ko dito, pero gawin natin siyang black kasi black ang nilagay namin dito sa design. So, let's double check lang. Ayun, so black siya dito. So, black din dito sa baba. So, ganyan lang natin yan. Okay. So, click natin yung aluminum na yan. Piliin natin si indoor metal plus aluminum. Okay. So, nakaayos na si aluminum dito. Naka-apply na. Gagawin lang natin, gawin natin siyang black. Tapos colorization, ito doon nyo lang. Tapos okay na lahat yan. Ngayon, si Lumion, meron siyang option na mag-copy ng ginawa natin na material. So, ito yun, no? So, dito sa may menu, drop down, tapos copy material. Yan. Kakopy natin siya dito sa frame na ito. Click that. Tapos, si standard, click ninyo si standard. Drop down nyo to, paste. Yan. Click nyo to, click si standard, click si menu, paste. Ayan. So, para hindi mo na ulit-ulitin yung ginawa, no? Ayan. No. Si default material, hayaan lang natin yan. Okay. Saan pa natin pwede apply? Ito, apply natin dito. Render material, standard, paste. Dito din, standard, paste material. Same here, standard, paste material. Ayan. So, okay. Save changes lang natin. Ito, palitan natin to ng interior glass. Ito pala. Click natin. Standard. Paste material. Same here. Standard. Paste material. Ayan. Ito, solid wood natin to. So, outdoor wood. Ito gamitin natin. Wood fine. Ayan. Tapos vertical. Tama lang yan. Meron pa pala ako hindi na bago dito. So, dapat black itong part na ito. Tapos ito naman ay adobe wall. So, paano natin gagawin yun? Balik tayo dito kay Revit. Ayan. So, stop ko muna to para tipid tayo sa performance. Gawa tayo ng paint na black. So, manage tayo, tapos materials. Paint tayo ng black. Available na black dito. Okay. Hanap tayo ng paint black. Paint. Mag-ano na lang tayo. Ito. So, itong damp proofing, duplicate natin.
Lagyan natin painted black. Plaster. Yan. Tapos, cut pattern niya, concrete dense. Use render appearance. Ayan, para black din. No? So, kung ano yung appearance sa render, yun din lalabas sa kanyang graphics. Apply. Okay. Next, paint tayo. PT. Hanapin natin yung black na yun. Black. Painted black. Ayan. I-paint natin dito. Paint that. Here. Here. And here. Ayan. Kasi itong mga pintuan natin, dapat black din yan. So, paano natin papalitan yan? Click mo na yung pintuan na ito. Edit type. Tapos, panel material. Panel material. Painted black plaster. Ayan. Apply. Okay. Ayan. So naging black na din siya, di ba? Ayan. Next, itong Adobe na brick na ito, lalagay natin. So, how to do that? So, mag-paint tayo. Mag-materials muna tayo kasi wala pa tayong paint na yan. Check natin kung mayroong Adobe si Revit. Ito, brick Adobe. Up natin. Duplicate. Adobe Stone Finish. Tapos cut pattern, brickwork, surface pattern. Hanap tayo ng applicable surface pattern. Sige, ito na lang muna ang brick ang gamitin natin. No? Although, pwede kayo mag-download sa ng Revit Hatch or pattern, no, online. Tapos pwede nyo i-load dito, no? Yung model. So, magiging katulad siya ng kung ano yung ginawa namin dito sa aming PDF, no? Yan. So, you can download that on websites na sinend ko sa inyo last time. Okay. So, for the meantime, pwede nyo gamitin itong brick para cut tayo ng oras. Yan. So, okay. Apply. It's okay. Paint ko siya dito. PT. Search natin si Adobe. Adobe. Stone Finish dapat. Click ko dito. Click ko ito. And click ko ito. Ayan. Now, kung may ganito nag-overlap sa inyo, either i-paint mo din siya or i-join. Let's try joining them. So, modify, tapos join. Click ko to, click ko ito. Click ko ito, click ko ito. Then, ikain siya sa loob ng Adobe Finish. Switch join order. Click here and click here. Click here and click here. Meron pa din militaw dito, no? This is the floor naman. So, join lang natin ulit. Join. Click here, click here. Click here, click here. Tapos, switch join order ulit. Ayan. Para masunod pa din yung wall. Ayan. Oops. Hindi ko. Ayan. Okay, so same here, no? So, join lang natin itong mga to. Ayan, para maging smooth yung surface na to. Kasi lilitaw din to sa Revit kapag lilitaw din ito sa Lumion kapag hindi natin sila ginoin. Ayan, so, ayan. Join lang natin dyan.
So, paki-join lang yung mga yan para maging malinis siya tingnan dito. Okay? So, try natin i-load ulit sa Lumion. Lumion, then start live sync. Ayan. So, lumilitaw na siya dito, no? Ngayon natin, material, painted black plaster. Gusto ko siya maging yan, semi-gloss. So, 0.5 ko to. Reflectivity, 0.2. Relief, yan, okay lang yan. Okay. Next, itong Adobe Stone Finish. Pili tayo ng ng stone. So, pwede kayo sa brick pumili or sa stone. As for this project, I think dito ako pumili sa sa bricks, no. Yan. So, for example, ang gamitin ko is ashlar na na stone. Kunyari ito. Ayan. So, okay ko lang siya. Ngayon, ito yung sabi ko kanina, may lumilitaw dito sa baba, no? Yan. Pagka hindi natin na, pag di natin na join. So, i-join lang natin sila. So, modify, join. Join. Tapos, switch join order. Oops, save ko muna. Switch join, switch join. Oops. Yan. Should be smooth na dito. Ayun. May isa pa. Yan. So, medyo smooth na siya dito, no? Ito pala, copying ko nga siya. So, copy, paste natin dito. Copy and paste. Ayan. Better na siya tingnan. Ito pa pala. So, itong column dito, dapat black din siya, no? So, pinturahan natin siya dito sa Revit. So, paint lang. Hanapin natin si black. Painted black. Ito. So, paint lang natin siya. Black. Black and black. Ang i-paint nyo dito yung column, wag yung structural column. So, yung column sa labas. Ayan. Always use the tab pag hindi nyo mapindot yung mga hindi nyo pindot na. So, ayan. Click here, 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 here. Dito yata sila, hindi ko pa napindot. Or hindi ko pa nilagyan. Yan. Check natin. Ayun. So, ito. Kuha natin. Black na siya. Sa loob, kayo na bahala kung ano magiging material niyo dito, no?
So, kunyari, indoor, tapos gusto nyo marble. Yan. Or gusto nyo mag-tiles, hindi mag-tiles kayo. Yan. So, maraming variety ng tiles dito ang Revit. So, you can utilize that into your own design. Okay. For example, hindi nyo gusto yung tiles na nandito sa sa Lumion. Yan. Pwedeng sa Revit, maglagay na kayo dun ng tile material, no? Doon sa may inyong material browser. Yan. Or, pwede din kayo dito mag-upload ng sarili nyong picture, no? So, ito yun, no? Choose color map. Yan. So, maglagay kayo ng material dito, tapos lagyan nyo ng material. Color map, tas ayan. Papipiliin ka niya. So, ako, nagda-download ako ng aking materials, no? Dito sa texture.com. Ayan. Texture.com. Or pwede nga din sa Google Images kung meron kayong kung makapag-download kayo doon ng mga PNG, no. Pero ako, gumawa ako ng account dito sa textures.com. Then, you can search for materials sa kailangan ninyo. For example, marble tiles. Ayan. So, mamimili lang kayo kung anong design ng marble tiles ang kailangan ninyo. Ayan. For example, ito gamitin ko. Gusto ko lang puti. Ayan. So, ngayon, makikita nito, ang free lang dito is, ito lang yung mga, ayan, yung mga small lang, no? Ayan. Pagka mas malalaki na, kailangan premium. Ayan. So, kung afford naman ninyong bumili ng credits dito, di go lang para mas maganda yung quality. Pero kung okay na sa inyo ganitong 512 by 512 na resolution, di download lang niyo. So, download ko lang siya. Tapos, i-save ko siya sa folder natin. So, Revit families. Ilagay ko na lang siya sa sorry, wag na sa families. Lagyan natin siya sa labas. Pangalanan natin ng material. Tapos, lagay ko marble flooring. Ito, save ko lang siya doon. So, pag na-download na ninyo, balik ako dito sa Lumion. Click ko itong material na ito. Tapos, palitan natin yung color map. Okay. So, hanapin ko ulit yung aking download. Yan. Material, marble flooring. Piliin ko ito. Ayan. So, marble na yung lumabas sa kanya. Okay. Ngayon, pag in-upload natin dito yung color map na iyon, lilitaw na din dito yung relief niya. Yan. Ano ibig sabihin ng relief? Kung ano yung texture ng picture na in-upload natin, yun ang lalabas dito sa relief. Yan. Pero pagka binabaan mo siya, magiging flat lang siya. Pag tinaasan, ayan, magkakaroon siya ng texture dito sa nire-render natin. Sa displacement, same lang din. Yan. Magkakaroon lang ng angat yung texture na in-upload natin dito. Okay. So, pwede nyong taasan yung map scale. Lakihan, pwede din ninyong babaan. Yan. Ngayon, dahil 512 by 512 lang yung resolution na dinownload natin, halata yung yung baba ng quality. Although sa rendering, pwede naman natin mabawi yan later on. Okay. So, sample lang naman yan. Okay. Next na ituturo ko dito, yan. Palitan natin yung mga landscape. So, click natin itong grass. Ngayon, dito sa Lumion,
pwede natin palitan yung grass using these various option. Ayan. So, yun, meron tayong 2D grass, meron tayong 3D grass. Ay, pagkakaiba ni 2D sa ni 3D. Mas malakas kumain ng power si 3D kaysa kay 2D. So, kung nagtitipid kayo ng performance, kung malaga ang inyong laptop na ito pa lang ang ginagawa natin, huwag kayong mag 3D grass. Pero kung kaya naman, mag 3D grass kayo, no? Lalo na kung gusto nyong ipakita na grassy yung part ng inyong scene. Okay. Pero kadalasan, okay na itong 3D grass na ito. 2D grass na ito. Yan. So, yan. Ito yung lagi kong ginagamit, yung green. Yan. Gusto nyo mas light, ito, gamitin nyo. Yan. Pero as for me, ito lang ginagamit ko. Pag 3D, ito ang itsura. Okay, so sampulan ko kayo ng 3D. So pag 3D grass ang pinili nyo, yan, pwede kayo mamili, no? Pwedeng checkerboard, pwedeng circular. Yan. So pamalakihang mga grass na to. Pwedeng clean cut. Yan. Pwedeng wild. Ayan. Okay. So mabigat siya i-render kasi yan. Kada himulmul ng grass meron dito, no? Yan. So, kumakain to ng malaking performance sa GPU ninyo. Yan. Pero kung hindi naman ninyo focus ito, pwedeng wag ninyo lagyan ng ng 3D grass. Pwedeng 2D grass lang. Yan. Total, lalagyan natin mamaya to ng landscaping. Okay. Next, tubig. Lagyan natin ng tubig to. So, yung pool water naman, dito lang siya. Ayan, water. Ayan. So, automatic na meron ka ng tubig dito, no? Ayan. At meron pa siyang animation. So, animation nito para pag gumagawa ka ng walkthrough, movie, or video, ayan. So, makikita mong gumagalaw siya. Okay. So, pwede mong i-adjust dito yung properties ng water mo. Okay. Pwede ka ding magpalit ng water na preset. So, balik tayo sa material library. Balik tayo dito sa various. Ayan. Piliin mo itong water. Ayan. So, pwede ka mamili ng azure pool, black water, blue lake, blue ocean, calm blue, calm pond, tropical, and others. Ayan. Gusto mo maputik yung swimming pool mo, pwede din. Ayan. Okay. Pero pili natin ito, azure pool. Tapos, itong nasa ilalim, no, kita yung, yung grass na niya. Pwede din tayong magpalit ng topography dito, no. Pwede nating ibaba pa ito. So, dito sa content, library, dito sa landscape, pwede natin siya babain, no. Landscape, tapos height. Yan. Tapos ito, lower. Pwede yung taasan yung brush size, pwedeng lagyan ng mas mabilis, no, na brush. So, babaan ko lang siya kasi ayoko magalaw yung buong topography niya. Brush size. Yan na ba to? Ayan. Ayan, okay. So, napababa ko na siya. Ayan. Tapos, materials, palitan natin yung swimming pool material. Swimming pool tiles material. Pili tayo ng tiles na dito sa dulo yan. So, ito. Pwede tayong pumili ng mga tiles na ganito. Ayan. So, pili tayo ng swak sa ating design. I think ito okay. Yan. Tapos ito, gravel. Okay. So, sa various ulit tayo sa gravel. Pili tayo ng soil or rock. Yan. Landscape. Pebbles. Ito. Mga pebbles na. Rock gray.
Para masyadong malaki. Yan, ito na lang mga pebbles na. Save changes. Yan, almost nalalagay natin lahat ng finishes na. Yan. Ngayon, pag magawa kayong ganito at alam niyo kung hindi kakayanin ng PC, make sure na magsisave na kayo agad. So, dito kayo sa load projects, tapos save as. Yan, save as. Gawa ulit kayo ng folder sa inyong Revit_surname ninyo. Gawa kayo ng folder na Lumion. Tapos, name ninyo Lumion_surname ninyo. Tapos, save lang.